Isa itong malaking good news para sa mga fans ng PBA at Barangay Ginebra. Bakit nga ba may pinakamalakas na lineup ngayong second conference? Yan ang ilan sa mga pag-uusapan natin sa videos na ito mga ka-idol. Mas pinatitindi nga mga ka-idol ang PBA 3x3 lalo pat malapit na nga itong magtapos hanggang League 6. At sa katatapos lang na League 4 mga ka-idol ay nasaksihan natin na ang iba't ibang team ay nag-i-improve talaga at mas nakilala natin ang mga magagaling na player nila. At sa pagkakataong ito mga ka-idol ay nakuha nga for the first time ng Pure Food Titans ang kampiyonato sa League 4. Kung saan ang Pure Food Titans nga mga ka-idol ang pinakamalakas sa SMC Group, hindi katulad ng Barangay Ginebra at San Miguel Birmen na hindi man lang sila nakakapasok sa semifinals. Marahil dahil na rin sa nasa Pure Food Titans nga ang pinakamalakas na player at top scorer na si Eryubo. Kung titingnan nga natin mga ka-idol kung sino ang pinakamalakas noong League 1, ito nga ay si Joseph Eryubo ng Pure Food Titans, habang si Chris Chavez naman ay nasa pangalawa ng Platinum, Tonino Gonzaga ng Meralco Bolts, Almon Bosotros ng Tropang Giga at Jeremiah Gray ng Tropang Giga. Habang nanguna naman sa League 2 itong si Almon Bosotros ng Tropang Giga, si Tonino Gonzaga ng Meralco Bolts, Jeff Manday ng San Miguel Birmen, Kenneth Mocon ng Sista Super Sealer at Brandon Ruzer ng Limitless. Sa nakaraang League 3 naman mga ka-idol, nanguna pa rin itong si Joseph Eryubo ng Pure Food Titans at sinundan niyan ni Don Reverente ng Tira Firma at Kenneth Mocon ng Sista Super Sealer, Matt Salem ng Tira Firma at Leo De Vera ng Sista Super Sealers. At sa katatapos na League 4 mga ka-idol, hindi pa man natin alam kung sino ang top scorer, pero nararamdaman natin na ito ay papatak na naman kay Joseph Eryubo dahil tila napaka-solid na naman ang performance na ipinakita niya ngayong League 4. Kung kaya't hindi nga malayo mga ka-idol na pinaplano na ng Magnolia Hotshots na kunin itong si Joseph Eryubo upang maglaro sa 5x5. Ang performance nga na ipinapakita nitong si Eryubo ay ikinukumpara kay Calvin Abueva na mas magiging maganda ang team up nila kung magkakasama nga sila sa 5x5 mga ka-idol. At para naman sa nakaraang insidente, ukol nga sa captain ball ng Tira Firma na si Royder Cabrera, hanggang ngayon ay unconscious pa rin siya mga ka-idol. At as an update nga mga ka-idol, si Cabrera ay nag-undergo na ng angioplasty a week after post-game collapse. Sabi nga sa ating source, Royder Cabrera had an angioplasty a week after collapsing in a PBA 3x3 game. Tira Firma management confirmed that surgery done on the former Adamson player who suffered cardiac arrest following the DYIP's game against the Barangay Ginebra Kings in League 2 of the 3-side tournament at the Inares Sports Center. At sa ngayon nga mga ka-idol, sa pamamagitan ng pag-aalay natin ng dasal ay umaasa tayo na gagaling agad itong big man ng Tira Firma na si Royder Cabrera. At isa ring bad news mga ka-idol para sa mga TNT fans kung saan itong si Jeremiah Gray na na-injury din ay out na sa PBA 3x3 dahil matagalan din ang magiging gamutan ng injury na natamo niya mga ka-idol kung saan he suffers torn ACL. Sabi nga sa ating source, Jeremiah Gray has been diagnosed with a torn anterior cruciate ligament kung saan buwan din o taon mga ka-idol ang igugugol bago gumaling ang natamo nitong si Jeremiah Gray. Bago pa man magsimula ang second conference ay napakarami ng pagbabago ang nagaganap sa bawat team, especially ang mga trading plan na naa-approve na at ang mga trading plan na patuloy pa rin nating hinihintay ang resulta mga ka-idol. At sa ngayon nga, ang bagong na-approve ay itong si Carl Brian Cruz kung saan napunta na nga siya sa Tropang Giga, habang kapalit naman niya itong si Jay Washington plus 2022 and 2025 second round picks ng Talk and Text. At tila nga masasabi natin mga ka-idol na patuloy na lumalakas ang Talk and Text kung saan sila nga ang nanalo noong All Filipino Conference at ngayon ay nadadagdagan pa ng malalakas na player. Sinasabing panalo nga ang Talk and Text sa trade na ito at sinabi rin ni Coach Shot Reyes na si Carl Brian Cruz daw ay inoffer ng Blackwater Bossing. At yan nga ay hindi nila tinanggihan dahil si Carl Brian Cruz ay isang malakas na player din mga ka-idol, habang ang NLEX din mga ka-idol ay patuloy rin sa pagpapalakas ng kanilang player. Kung kaya't isa ngang big man ang muling magbabalik sa kanila at bibigyan nga ng isa pang pagkakataon. At yan nga ay ang muling pagbabalik nitong big man ng NLEX na si Asi Taulaba. Malaki pa rin ang tiwala ng NLEX na madadala ni Asi Taulaba
ang kanilang team sa kampyonato. Sabi nga sa ating source, NLEX was looking for a fitting send-off to honor the legacy of Tao Laba, and Giao feels this conference would be the right opportunity. If we do good this conference, I think it will serve as fitting send-off for Asi because he deserves such tribute. At para naman sa inaabangang performance ng imports ngayong second conference, bukod nga sa pinakamagaling na imports na si Justin Brownlee, pinaniniwalaan ng rain or shine na mahihirapan ang ibang team sa kanilang imports. Nasabi nga at confidence itong si Henry Walker na imports ng rain or shine. The one thing that I can add is just having that confidence to be able to go in and game out and squeeze some wins. I think that will be it, the confidence. At ngayon ngang second conference mga ka-idol, isa sa inaabangan ay ang defending champion na Barangay Ginebra. Kung ano nga ba ang magiging first five o line-up nila. Lalo pat mapapansin na malaki din ang pagbabago ngayong second conference sa Barangay Ginebra. At isa rin sa patuloy na inaabangan at pending pa rin mga ka-idol ay ang approval ng pagdating nitong si Roosevelt Adams sa Barangay Ginebra kapalit si Aljun Mariano. Masasabi natin na malaking bagay kung makuha ng Barangay Ginebra itong si Roosevelt Adams, lalo pat nakakatrabaho niya na si Justin Brownlee noon sa Mighty Sports. At isa rin sa tila magpapalakas sa Barangay Ginebra ang sinasabing interesadong makuha ng Barangay Ginebra ang isa sa mga free agent na si Alex Malyari. Kung saan marami ang nagsasabi mga ka-idol na fit itong si Alex Malyari sa Barangay Ginebra dahil kabisado niya ang triangle system nitong si Coach Steve Cone. Habang kaabang-abang din mga ka-idol ang magiging team up nitong si Justin Brownlee at Christian Standardinger for the first time sa Barangay Ginebra. Na sinasabing mas gaganda at makikita natin ng laro ni Christian Standardinger dahil makaka-team up nga niya itong si Justin Brownlee. Talaga namang pinaniniwalaang mas lalakas ang Barangay Ginebra. At isa rin sa dahilan kung bakit mas lalakas ngayon ang Barangay Ginebra dahil sa muling pagbabalik nitong si Mark Caguioa na handa na uling maglaro para sa Barangay Ginebra ngayong second conference. Pero kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, kailangan pa ba ng Barangay Ginebra itong si Mark Caguioa ngayong Governors Cup? Malaki pa rin kaya ang may tutulong niya sa lineup ng Barangay Ginebra at magamit pa rin kaya siya ni Coach Tim Cone? Habang ang muling pagbabalik ng isa sa mga best imports na si Justin Brownlee ay may dalang bagong pag-asa para sa Barangay Ginebra. Bukod sa matinding laban, isa rin sa inaasahan ni Justin Brownlee ang mainit na suporta ng mga fans ng Barangay Ginebra at pagmamahal sa kanya. Ika nga ni Justin Brownlee, I guess the passion they show and the love they have for all the players and all the people around Ginebra, they just love basketball and I also love basketball. Connects and that bring us together. That is why I go there to play in a lot of passion to make them happy and inspire them. At sa muling pagbabalik nga ni Justin Brownlee, umaasa tayo mga ka-idol na mas matindi at mas magandang performance ang ipapakita niya. Lalo pat natalo nga ang Barangay Ginebra noong All-Filipino Conference at sila pa rin ang may hawak ngayong Governors Cup. Kung kaya't paniguradong hindi papayag si Justin Brownlee na maagaw ang kampyonato sa kanila. At isa rin sa dahilan kung bakit mas pinalakas pa ang lineup ng Barangay Ginebra ngayong Governors Cup. Kung mapapansin natin sa projected starters, andyan sa guard si L.A. Tenorio, si Stanley Pringle, habang sa forward naman itong si Justin Brownlee at Japet Aguilar, at sa center itong si Christian Standardinger. First time nga makakasama ni Justin Brownlee sa lineup ng Barangay Ginebra. At nandyan din ang mga bago at mga veteranong player na nasa bench na si Ken Homeves, Jesper Ayaay, Sidney Unubre, Jared Dillinger, Arvin Tolentino, Raymond Aguilar, Aljun Mariano, Ken Salado, Prince Caperal, Brian Enriquez, Jeff Chan, Scottie Thompson at Joe Devans. Pero kung tutuusin mga ka-idol, kung mapapansin natin ang lineup ng Barangay Ginebra, masasabi natin na sila talaga ang may hawak ng may pinakamalakas na mga player. Ngunit parang may mali nga lamang sa rotation ng player ng Barangay Ginebra na mapapansin natin nung nakaraang All-Filipino Conference. Lalo na nga ngayon at with imports pa at may mga magbabalik pang player at veterano. Nandyan nga itong si Mark Caguioa at ilan pang veterano na sinasabing patuloy na nagpapalakas sa lineup ng Barangay Ginebra. Andyan nga itong si Mark the Spark Caguioa na 9 times PBA champion, si Jared Dahivel Dillinger na 7 times PBA champion, si Jeff Negros Sniper Chan na 5 times PBA champion, at Joe
JDV Demands na 11 times PBA champion. Kung tutusin, dito pa lamang sa mga veteranong ito, malakas na ang Barangay Ginebra. Patuloy din na dadagdagan ng mga batang malalakas na player ang Barangay Ginebra na binubuo nga ni Scotty Thompson, Prince Capiral, Sidney Umubre, Arvin Tolentino, Brian Enriquez, Jesper Ayaay at Aljon Mariano. Kung tutusin mga ka-idol, kung nagagamit lang ng tama ang mga player ng Barangay Ginebra, wala nang hahanapin pa sa Barangay Ginebra dahil sinasabi nga kumpletos ricados na ang lineup nila. At nagkakatalo na lang talaga mga ka-idol sa playing time na ibinibigay ni Coach Tim Kung. Bago tayo magpatuloy sa mga good news mga ka-idol, nais muna natin bigyan ng pansin ang ating mga ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. At shoutout nga kay Junel Betita at shoutout din sa mga taga Silverio Porokdos at B-Boy lang sa Kalam. Andyan din si Ronald Bersubidad. Sama rin natin si Sandy Borges ng Novaliches Bayan. Hindi rin papuli ang ating ka-idol na si Kezers Vargas at shoutout sa buong magtutropa niya. Andyan din naman ang ating ka-idol si Mark Ison Araula ng Carmona, Cavite. Shoutout din kay June Baladad ng Pangasinan. Kasama rin natin si Coach John TV. Hindi rin papauli si Susie Angeline ng San Fernando, Pampanga. Shoutout din kay Alexander Bolante. At shoutout pa rin kay Freddy Elejo ng Malolos, Bulacan. Andyan din si Dari 27 de la Torre. At shoutout din sa kanyang mga anak at sa mga diehard fan ng Barangay Ginebra na sila Terence, Kim, Darrell, Dayan at sa asawa niyang si Edith de la Torre dyan sa Qatar at sa family de la Torre. Kasama rin natin si Resty Rica Plaza at shoutout din kay Xavier Nicole from Barilis, Cebu. Andyan din ang ating ka-idol na si Kobe Joseph Favro at shoutout din sa kanyang kapatid na sina Richard Favro, Milcho Favro ng Burgos, Santa Lucia, Ilocos Sur. Hindi rin papauli ang ating ka-idol na si Kuya Mike TV. Kasama rin si Packers Driver TV ng Kuwait. Shoutout din kay Mike San Gonzales ng Tondo. At hindi rin papauli at laging nandyan ang ating ka-idol na si Ruel Palero. At shoutout kay Mr. Jose Huatco at sa mga naka-duty guard dyan sa Concepcion Carrier Air Conditioning Company na si SG Repotola, SG Puras, SG Astrologo at Security Officer Kabasag. At para sa nalalapit ng pagbubukas ng Governor's Cup, una na ngang sinabi na tila hindi na muling matutuloy ang panonood natin ng lives sa PBA dahil nga sa kumakalat na bagong virus. Ngunit minu-workout pa rin ang PBA management na payagan ng mga LGUs na tumanggap ng kahit limited capacity na fans na pwedeng manood sa PBA venue. Good news nga mga ka-idol at kabang-abang dahil PBA looking to have fans back ahead of Christmas Day games. Sa pang malaking good news mga ka-idol na sinasabi na PBA will give free tickets for limited fans only this coming Christmas game. Ang number 1 na requirements nga ay dapat fully vaccinated. Mayroong patunay at may fully vaccinated card. Sabi nga ni Commissioner Marshall, December 8 to 15, malamang inaris tayo. Siguro pagkatapos ng December 15, by next week, may mga fans na. So pinag-uusapan namin siguro may fans na kasi talagang magkakalaro tayo ng Christmas Day. Siguro malalaman natin within next week kung ano yung protocols na ipatutupad nila, LGUs and venues. Sabi pa, this time, both Araneta Coliseum and MOA will be operating on a limited capacity with fans needing to be fully vaccinated to be allowed inside the venue. At the same time, Marshall said the league is planning to give free tickets mga ka-idol on Christmas Day to PBA fans, although procedures on how to acquire it have yet to be given out pending the final approval from both Quezon City and Pasay City LGUs. Isang malaking good news ito para sa atin mga ka-idol kung papayagan na makapanood tayo ng live at mamimigay din sila ng free tickets. Talaga namang aabangan nating lahat at i-update ko din kayo mga ka-idol kung sakaling magsisimula na ang pamimigay ng free tickets. Kung makakapanood na tayo ng live mga ka-idol, sino nga bang team ang susuportahan nyo? At ano nga bang pangalang team ang isisigaw nyo sa loob ng Araneta Coliseum o MOA Arena? Kung ano man ang inyong kasagutan, question, suggestion, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.